Okay, so, last week, atin pong pinag-usapan ang tungkol saan? Sa understanding contentment in all circumstances. Ang pinag-usapan natin doon ay nasa verse 12. Yan. Ito yung ating pinag-usapan, experiencing abundance and need. Na kung saan tinalakay natin yan na bawat isa ay merong tinalakay natin ang bawat isa, hinimay-himay natin na kung saan ay ang unang pinag-usapan natin ay contentment in all circumstances. Sinabi ni Paul, I know both how to be abased and I know how to be abound. At nandyan yung mga key verse at mga reference verses na pinag-usapan natin. And then, as we continue, pinag-aralan din natin learning through instruction and experience. Kung saan sinabi ni Paul na he emphasized this understanding and contentment comes from the divine instruction ng Panginoon. So, mangyayari lang yung ating contentment kapag ito ay nanggagaling sa salita ng Diyos. Well, pwede rin naman manggagaling pag halimbawa may nanalo ng pera, nagbigay sa atin, masaya tayo noon kasi sigurado yun. Kasi kakaroon tayo sigurado ng contentment dahil walang tayong pera. Nabahagi lang tayo ng mga pagpapala. So, as we continue, pinag-aralan din natin embracing both abundance and need. Na kung saan, sinabi rin ni Paul doon na Paul concludes by affirming that he has learned to navigate both abundance and need. Binalance po niya na dahil sa kanyang spiritual maturity and reliance on God's provision rather than the material circumstances. So, dyan po nagtapos yung verse 12 natin. So, hindi pa tayo tapos kasi meron pa siyang verse 13. Pero, bago tayo nagtapos last time, may tanong si Pastor Eric na binigay sa atin ang assignment. Ito na yun. Kung nakinig po tayo last time. Ito yung kanyang tanong. Ang abundant blessing, ano ito? Spiritual or material? At kung material man, bakit bakit gusto ng Panginoon na yumaman pa tayo, paliwanag naman. Sabi niya, makontento ka na kung meron ka. In first glance, we can say that, there's something like a conflict on it. Di ba? Na, paano mo sasabihin na kontento ka nga, ang Panginoon naman, ay nagbibigay din ng abundant blessing. So, parang merong konting hindi sila makatugma sa ibig niya sabihin. So, yun ang ating aalamin ngayon. Napakaganda itong pag-uusapan natin dahil ito po ay magbibigay sa atin ng malaking maliwanag na pag-unawa tungkol nga doon sa what is spiritual blessing or the abundant blessing, whether is this pertaining to material or spiritual. Okay? So, dito, ano ba ang ibig sabihin ng abundant blessing? Ang abundant blessing daw ay tumutukoy sa masaganang biyayang pinagkakaloob ng Diyos sa kanyang mga anak. Sino yung kanyang mga anak? Tayo po. Yung mga unbeliever, yung kanyang anak yun? Nagkapayahe ka. Ganun. Pagit si Sister Maricol. Sino gusto sumagot doon? Ang abundant blessing ay tumutukoy sa masaganang biyayang pinagkakaloob ng Diyos sa kanyang mga anak. Parang ito rin yung ating tanong noon na sino ba ang pwede magkaroon ng spiritual discernment, ang mga unbeliever ba o believer? Napatunayan natin doon na it's only the believer who can and will have a spiritual discernment. So dito naman, yung mga unbeliever ba? Bakit maraming yumayaman ng mga unbeliever? Yan ang magandang tanong. Bakit? Ano ba gusto sumagot? Sir, muna yung tanong ko, sir.
Okay. So dito, ito ay hindi limitado sa isang aspeto lamang ng ating buhay, kundi sumasaklaw sa iba't ibang uri ng pagpapala. Ang ibig sabihin ng abundant blessing. Mula saan? Mula sa spiritual hanggang sa material. So, yung tanong ngayon ni Pastor Eli, ang abundant blessing ba ito spiritual o material? Both spiritual and material. Bakit? Ano ang sinasabi ng Biblia? Yan. Meron sinasabi ng Biblia na sinasabi spiritual na pagpapala. Saan yan? Sa Ephesians chapter 1 verse 3. Ang sabi niya doon, blessed be the God and the Father and our Lord Jesus. Tatlo yung binanggit niya. The Trinity, the Triune God, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. Ang ibig po sabihin nitong talatang ito, mga minamahal ko kay Kristo, ang talatang ito ay nagpapakita na binigyan tayo ng Diyos ng lahat ng spiritual na pagpapala sa mga kalangitan kay Kristo. Na ibig sabihin, ang pangunahing layunin ng Diyos ay bigyan tayo ng mga biyayang spiritual tulad ng ano? Kaligtasan. So yan sa mga pagpapalang pang-spiritual. Pag-ibig. Ano pa? Anyone? Ano pa ang mga pagpapalang yan? Spiritual blessing yan. Na-take up natin yan the last few weeks or months. Pinag-aralan natin yan at nasambitan natin dito pa ulit-ulit yan. Kapayapaan, the peace. It is one of the blessings that God hath given to us. Ano pa? At marami pang iba. Well, one of the blessing is how we can forgive. Isa yan sa mga spiritual na napakahirap gawin ng isang tao ang magpatawad. Pero kung yan ay nakuha natin, natamo natin, ay isa yan sa mga tinatawag na, isa lang sa mga tinatawag na abundant blessing. Okay, ano pa? Colossians chapter 3 verses 1 to 2. Ano sabi niya dyan? If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ, seated on the right hand of God, set your affection on things above, not on things on earth. Ano bang ibig sabihin yan? Ang talatang ito ay nag-uudyok sa mga mananampalataya na ituon ang kanilang isipan at puso sa mga bagay na makalangit kaysa sa makamundong bagay. Pinapahalagahan ito ang kahalagahan ng mga espiritual na pagpapala na mas higit sa material ng kayamanan. Number 2. Ano pa yung mga sinasabing abundant blessing na yan? Tatalakay natin spiritual, puntahan naman natin ang material na pagpapala. Dito, sinasabi niya dito sa Philippians chapter 4 verse 19, but my God shall supply all your need. All your need. Hindi niya sinabi dyan na half, 1/4. Hindi niya sinabi dyan na portion. Hindi. All our need. Lahat. But my God shall supply all your need according to His riches in glory of Christ Jesus. So, ibig sabihin, meron talagang abundant blessing. Dahil siya mismo nagsasabi niya na sinusupply niya lahat ng ating mga pangailangan. Ano ibig sabihin nito? Ang talatang ito, mga minamahal, ay nagpapakita ng pangako ng Diyos na tutugunan niya ang lahat ng ating pangangailangan ayon sa kanyang yaman at kaluwalhatian niya kay Kristo. Ang Diyos ay naglalaan ng material na pagpapala upang masiguro na ang ating mga physical na pangangailangan ay matugunan. Diba? Shall supply all your needs. Otherwise, wala na sana tayo dito sa Canada. Yung si ate, na ate bisita ngayon, welcome, ay wala na rin sana siya sa US. So lahat ng bagay ito na nangyari sa ating buhay, isa ito sa mga abundant blessing na tinatamasa natin. Next. Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Sabi dito,
Honor the Lord with thy substance, and with the first fruit of thine increase, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Anong ibig sabihin yan? Dito, ang talatang ito ay nagtuturo na igalang natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating kayamanan at unang bunga ng ating mga ani. Bilang kapalit, ang ating mga bodega o ating mga pag-aari ay mapupuno ng kasaganaan at ang ating mga pisa ng ubas ay mag-umapaw ng bagong alak. Sinabing alak yan, dito yung wine na binibenta sa LCBO. Hindi yan. Close na, Pastor. Pinapakita nito ng pagsunod sa Diyos sa aspeto ng ating mga material na pag-aari ay may kapalit na masaganang pagpapala. Okay? Next, Deuteronomy chapter 28 verse 12. And the Lord shall open unto thee his good treasure, the heaven, to give the rain unto thy land in its season, and to bless all the work of thine hand. And thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. Ilang beses po natin yan inulit-ulit dito. So ang Diyos ay nangangako ng masaganang pagpapala sa pamamagitan ng pagbibigay ng ulan sa tamang panahon at pagpapala sa lahat ng gawa ng ating mga kamay. So, the Lord bless our hands. Kaya nga, pag nagpapray tayo ng pagkain doon, ano sabi natin? Lord, bless the hands that who prepare. And bless their company who provide them the means. Bless our work. Di ba? Yun ang ating laging pinagpapray sa Panginoon. So, dito po, siya ang nagsasabi niyan. It bless our hands. So, dito natin makikita mga minamahal na ang biyayang ito nagbibigay daan upang tayo ay makapagpahiram. Hindi lang sa isang tao, kundi sa maraming bansa ay hindi mga kailangan na manghiram pa tayo. Tayo po ay nagpapahiram. Kaya nga ito binanggit natin paulit-ulit sa ating pag-aaral na kapag ang Diyos ay nagbibigay ng abundant blessing, ay Kanya pong ibinibigay yan. Dahil ang isa sa mga Kanyang layunin sa atin ay mabigyan tayo ng masaganang pagpapala. Now, let's go to the other question. Kung kasama ang material, sabi ni Pastor Eli, bakit gusto ng Diyos na yumaman tayo? Itinuturo naman niya ang contentment. Diba? Dito muna tayo mag-pause. Sino ang gustong sumagot? Bago natin puntahan yung ating pagbulay-bulayan. Kung kasama nga material na na-prove na natin na ang abundant blessing is both spiritual and material. Nasa salita niya yan. I-prove niya yan. Now, anong kinalaman itong ano na to? Kung kasama nga yan, bakit? Kailangan pa natin yumaman kontento naman na tayo. Parang meron tayo. Meron. Wala. So bakit ko pa kailangan yumaman? Kailangan ba magkaroon ng maraming ari-arian? Bakit nga ba? Yun ang magandang tanong ni Pastor Eli ngayon na kailangan natin sagutin. So based on your experience, sino sa atin ngayon na ayaw yumaman? Wala. Lahat gusto natin. Ayaw yumaman. Oh, praise the Lord! Hallelujah! Yaman na tayo eh. Oh, agree ka ba dyan, Sister Maya? Hanapin Siguro. natin si Kibuloy. O yan na nga, may follow-up ka agad. O bakit daw? Yaman, hindi Oh, ayun. Ayun, yun. Anong gusto niya? Anong klaseng yaman? Yaman, material, o what? Kibuloy ang sagot. Pastor Eli, anong klaseng yaman ba yun? Hindi, ito. Ayaw na na maraming pera. Bakit daw? Bali? Tatang-tama. Tama na yung Kasi kung kasama. pinagpapanan. Dollar.
Also. Ayun. So may Tama. contentment siya. Amen. Ayaw niya ng abang, Jaya. ayaw niya ng below. Ay, huwag yung Nandito lang, sobra. yung sabihin, Basta kailangan ano. niyang bumili ng panibagong sasakyan na worth Gusto mas 50,000, nasusustain ko. Isang kaya bumili. Pero gusto ko pera. Gusto niyo ng pera, pero ayaw niyo yumaman. Kailangan ng pera. Ayun. saktong pera lang. So lahat tayo kailangan ng pera kasi ang pera ang isa sa mga mahalaga na pangangailangan natin bilang isang tao. Kasi walang pera yan, eh, ano gagastusin natin? Ano tayo mabubuhay? Ano kakainin natin? Hanapin si Kibuloy. Alright, so balik ulit tayo sa tanong. Bakit gusto ng Diyos na yumaman tayo? Kasi sinabi niya kanina, both spiritual and material. Na sinasabi niya doon, God will supply all your needs. Sabi niya, God will bless your hands. So, ibig sabihin, aapaw talaga yan. So, whether you like it or not, yayaman ka talaga. Kung yun ang iyong pagpapala na makukuha sa Panginoon. Amen. Marami talaga yan. So, Ni ibig Lord. sabihin, whether you like it or not, kapatid, Mm-mm. even you don't like it, but God is faithful, I know. ibibigay niya yun. Dadami yan. Will Dahil ni Lord. yun ang hiningi natin sa Panginoon. Kasi sabi niya, lahat cast all your care upon me. Cast your burden. Dahil ako ang nagbibigay. So kung hindi talaga natin hihingin sa Panginoon, wala talaga. Lord, bigyan mo ako ng asawang may. Kaya kung wala kang, kung gusto mo mag-asawa na yun, hingin mo na ngayon. Dahil isa yan sa mga pagpapala, abundant blessing ng Panginoon. Dahil yan ang design niya. Asawang Na mayaman. mag-aasawa tayong lahat. Ng mayaman. Yung may- Asawang mayaman. So kung meron pang nang mayayaman, abay, bahala ng Panginoon doon kung sino man yun. Kibuloy. ang Diba? sagot. So ito na, sagutin na natin. Meron ba gusto sumagot muna bago natin puntahan? Bakit gusto na? Wala na. Okay. Sige. Yung sa una muna. Kung both ba talaga or hindi. Kung spiritual lang or material. Yung sabi natin dito na abundant life as stated in the book of John chapter 10 verse 10. No, nasabi doon na yung magnanakaw pupunta dito para to steal life and to kill. But on the other side, pumunta dito ang anak ng Panginoon to give abundant life. Ano ba yung abundant life na yan? Yun ba yung material o spiritual? Yun yung sinasagot natin bago doon sa pangalawa na mga kapatid. Did you hear a sermon na sinermon doon na si Jesus very claim niya regarding doon sa pagbibigay ng kayamanan materially? Nakarinig na ba kayo ng sermon na ganun? Wala pa? Wala pa? Hello? Wala pa? Wala pa na? So, never na nakarinig kayo na si Jesus nagturo siya regarding Material. sa abundant life regarding sa material. Wala. Wala. Hello? Wala. Wala. Are you sure? Yata. Wala. Wala yata. No. Not sure. So, hindi pa tayo sure na. So, yung abundant life na yan, mga kapatid, as stated in the book of John, spiritually speaking, mga kapatid, it's all about sa spiritual na bagay. But, on the other side, mga kapatid, God never overly use about material things. What He said, mga kapatid, sabi niya dito, He assures us, sabi niya, He assures us that we need not worry about what we will eat or drink. So, before pa man, mga kapatid, na napili tayo, One month lang. binigyan na ng Panginoon yung mga kailangan natin. So, we don't need na mag-worry pa. Kasi binigay na yan. So, kahit hindi ka yumaman, materially, huwag kang madanagan. Huwag kang madanagan, no? Kasi, promise ng Panginoon yun, na ibibigay niya, that He will going to supply all our needs. Right? Amen. Right? Amen. Yes. Now, Amen. if not so, plano ng Panginoon na ibibigay niya lahat,
sabi ng isang anak niya dito sa Bible, Lord, sabi niya sa prayer niya, huwag mo ako masyadong kayamanin. Baka makalimutan kita. Pero, sabi niya, Lord, huwag mo din hayaan na mamulubi ako, baka iwan kita. Sabi niya, meron ba? Yep. Meron. Meron ba anak niya nagsabi ng ganun? Meron. Oh, meron. So, hindi masama na magsabi tayo sa Panginoon kung ano yung nararamdaman natin. Just like a son who telling his need to his parent or a daughter na nagsasabi o nag-o-open na mga kailangan niya, mga kapatid. But, again, I will say na hindi natin kailangan na mamroblema doon sa mga material na bagay. Kasi ang talagang binibigay ng Panginoon dito, tinuturo niya, spiritual thing. Abundant about spiritual thing. Ano ba yung abundant life na yan? Yan yung eternal life. Kapatid. Yun yung abundant life. Now, pero gusto din ng Panginoon na yumaman tayo materially. Kaya yung tanong ko, if that's so, bakit pa tinuro niya yung contentment? Parang conflict. Kung isipin natin, kasi tinuro na yung contentment, pero bakit gusto niyang yumaman tayo? Bakit gusto niyang yumaman tayo? Yun yung dapat nating sagutin ngayon. Kung bakit gusto ng Panginoon that as a believer, hindi lang tayo mayaman sa spiritual, kasi naniniwala ako mga kapatid, if God will bless you spiritually, it will follow everything. Yeah. Amen. Amen. Right? If God bless you spiritually at napapa-ism, napapa-smile mo ang Panginoon, spiritually, it will follow yung mga ibang aspeto sa buhay natin. Why? Why? Bakit ganun? Kasi mayroong ibibigay ang Panginoon na halimbawa si Brother Jay, yumaman, materially kahit hindi mayaman sa mga kapatid, kasi single pala. Pero mga kapatid, mayroong rason kung bakit gusto ng Panginoon na yumaman ng bawat isa sa atin. At yun yung sasagutin natin ngayon. Tuloy mo, Pastor. Amen? So, wala nang gusto magdagdag doon. At puntahan na natin yung kasagutan. Napakaganda. So, ang punto ni Pastor Eli ay we should not worry dahil pinangako naman ng Panginoon. Kaya siya pumunta sa John 10:10 ay to give us life, an abundant life. At ang life na yan ay yung tinatawag na eternal life na binanggit ko kanina sa aking pagpapaliwanag. Now, bakit nais ng Diyos na tayo yumaman? Ayan ang kasagutan. Pagpapakita ng kanyang kabutihan. Psalms 23:1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Yun ang punto kanina ni Pastor Eli, na dito sinasabi niya na ang Diyos bilang ating pastor ay nangangako siya na hindi tayo kailanman ay magkukulang. So bakit minsan dumarating sa ating punto na parang kulang talaga? What's wrong? What has been wrong? Bakit natin nafe-feel na parang kulang talaga? Para itest yung faith. Because maybe we're not faithful. Maybe we don't follow what He wanted us to be. Obedience is the key. Obedience is the key. Ano pa? Maybe, yes, we're not really faithful to the Lord. Kaya siguro, nafe-feel natin na kahit anong gusto natin magtrabaho, parang kulang pa rin. Parang maraming butas na lumalabas na parang hindi natin namamalayan. So dito, sinasabi niya na ang Diyos ay bilang pastor natin ay nangangako na hindi nga tayo magkukulang. Ito ay isang simbolo ng kanyang kabutihan at paglalaan sa lahat ng ating pangangailangan. So, bakit niya tayo gusto yumaman? Dahil pinapakita niya ang kanyang kabutihan sa atin. Na malalaman natin na dito, even in Psalms chapter 34 verse 10, the young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. Na kahit ang mga batang leon nga na sinasabi niya dyan ay maaaring magutom, ngunit ang mga naghahanap sa Panginoon ay hindi makukulang ng anumang mabuting bagay.
Ang tanong, hinahanap ba natin siya? O iba yung hinahanap natin? Baka si Mr. Right, baka si Mr. O not Mr. baka si whatever na pangarap natin sa buhay, ang hinahanap natin, pinaperson natin, pinag-aralan natin yung mga previous studies, pursuing wealth, spiritual and material wealth. Pinag-usapan natin lahat yan. So, dito, sinasabi niya na hindi tayo magkukulang sa anumang mabuting bagay. Pinapakita dito na ang Diyos ay nagbibigay ng kasaganaan sa mga taong nagtitiwala at naghahanap sa Kanya. So, bakit gusto ng Diyos na tayo yumaman? Ay dahil gusto niya papakita niya ang kanyang kabutihan. Kabutihan. Napakabuti ng Panginoon. Kaya nga, pag meron tayo natanggap na blessing, ano sinasabi natin? Thank you, Lord. Diba? Thank you, Lord. Next. Upang maging pagpapala sa iba. Amen. To be a channel of blessing. Bakit niya tayo gusto yumaman? Dahil gusto niya na for 2 Corinthians chapter 9 verse 8, and God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Na ibig sabihin niya, ang Diyos ay nagbibigay ng sapat na biyaya upang tayo magkaroon ng kasapatan sa lahat ng bagay at mag-umapaw ang sa ating mabubuting gawa. Ang material ng pagpapala niya na pinagkakaroon upang tayo ay maging daluyan ng pagpapala. Channel of Now the question blessing. is, are we? Diba? Kanina, binabanggit natin, maybe we're not faithful. Kaya siguro hindi natin nararanasan yung abound. All things, whatever. Ano pa? Acts chapter 20 verse 35. I have showed you all things, how that so laboring ye out to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. Nag-usapan na naman natin yan the last time kung bakit ang tanong noon ay wala sinabi ito sa ating Biblia na sinagot na natin yon. So, ang ibig pong sabihin niyan, ang talatang ito ay nagtuturo ng prinsipyo na higit na pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ang kayamanan na pinagkakaroon sa atin na hindi lamang para sa ating sarili upang makatulong sa mga nangangailangan. So, yun ang ibig sabihin nito na kaya tayo gusto ng Diyos na even though He told us to be content of whatever we have, nandun pa rin yung kanyang nandun pa rin yung sabi nga ni Pastor Eli kanina, na pinangako na yan ng Panginoon na tayo ay magsasagana. Whether we like it or not, ang key na lang doon is how we follow, manage, and become faithful of these things. Ano pa ang dahilan? Upang magkaroon ng kapayapaan at kaligayahan sa Kanya. Natural, siyempre, kung pinagpala tayo, lagi tayo masaya. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Ayaw niya na tayo lagi ay ano tawag doon? Marami yung ating wrinkles. 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 8. But godliness with contentment is great gain. Pinag-usapan na natin yan last week. For we brought nothing into this world, and it's certain we carry nothing out. And having food and raiment, let us be therewith content. Ang ibig sabihin niyan, ang pagiging maka-Diyos na may kasamang kontento ay isang dakilang kayamanan niya. Na kahit pa sabihin natin na salat tayo sa ibang bagay, ang sinasabi niya dito na tayo po ay kapag tayo ay maka-Diyos na may kasamang contentment ay isa na po masasabi nating abundant blessing. Ang talatang ito ay nagpapala sa mga wala na tayo nga dinala sa mundong ito, kundi rin wala rin tayong madala palabas. Ang pagkakaroon ng pagkain at damit ay sapat na. Ay dapat na sapat na upang tayo maging kontento. Okay, next. Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Na sinasabi nga dyan, paulit-ulit yan, na
Lay not up for yourself treasure upon earth, where moth and rust don't corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourself treasure in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. So, ibig sabihin na, okay na, kailangan talaga magkaroon tayo ng mga ari-arian, kailangan talaga magkaroon tayo ng pag-aari, at kung yun ay dumating talaga na tayo ay yayaman ng yayaman na talagang mayayaman, ay napakaganda. Pero ang sabi niya dito, ang ating kayamanan ay kung nasaan ang ating puso. It is not from what we have, kundi nasaan ang ating puso. Kaya ang tunay na kaligayahan at kapayapaan ay matatagpuan lang sa Diyos. Amen. Let's imagine you have millions of pesos. Meron ka sa malaking, actually, kagabi, habang biglang na nag-appear to sa YouTube to si Karen Davila, meron siyang in-interview na sobrang milyonaryo. Bilyonaryo talaga siya. Bata pa lang siya, talaga ang gusto niya yumaman. Glenda. Ni Glenda. Pero grabe yung binili Brilliant. niyang bahay somewhere sa Itogon, Mountain Province, 120 million. Bata pa lang siya, at the age of 25 years old, bilyonaryo na siya. Siya yung may-ari nung, Brilliant skin. yung garit, the brilliant skin. Grabe ang kayamanan niya. Pero, habang pinapanood ko siya, wala siyang asawa. Yeah. Iniwan siya ng asawa. Broken. She has the billions of this world. She can travel everywhere. She can buy anything she wants. Wala siyang asawa. Pero meron siyang dalawang anak. At iniwan sa kanya. Nung tinitignan ko yung binili niyang 120 million na bakasyonan niya somewhere in Itogon, kasi yun daw ang place kung saan ang sinasabi nila, the billionaire's house. Yeah. Ang laki talaga mula sa baba hanggang sa taas. Iisa lang siya. Ano gagawin mo doon? Let's say ikaw yun. Oo nga, no. Masaya ka kaya. Nag-isa ka doon. O sabihin mo, dala mo yung mga anak mo doon, dalawa. Ano gagawin nyo doon? Magpapahinga, yes. But do you think you're happy? Sa akin lang yun ha, in my own understanding. Siguro sa kanya, yun ang kanyang happiness. Kasi yun ang sabi niya eh, pag gusto daw niya na magkaroon ng quietness, gusto niya magkaroon ng masyado na siyang sa kanyang pagpapayaman, pupunta lang siya doon, nawawala ang stress niya. So yung kanyang stress reliever ang kayamanan. Eh kung bigla kayo mawala yun, ano mangyayari sa kanya? Wala na siyang stress reliever. Nagubing pera. Wala siyang stress. Di bibili na naman siya. So, dito pinapatunayan sa atin ng Panginoon na ang tunay na kayamanan, ang tunay na kaligayahan ay nasa puso. So, ang Matthew chapter 7, chapter 6, verse 19 to 21, may dalawang bagay dyan. Ha? Dahil kung pumapasok sa isip natin ngayon, masama bang maging mayaman? Di ba? Parang masamang maging mayaman. At yung sinabi ni Pastor kanina na sabi niya na I give them I give them abundant life. Ang konteksto nun iba. Dahil yung chapter 10, ang konteksto nun nakapokus talaga sa eternal life. Because that is the reason why Jesus came here on earth in order for us to give eternal life. Pero dito, kung bakit niya nasabi yan, tingnan nyo yung verse 19. Ano ang sabi niya dyan? Lay not up yourselves treasure upon on earth. Kapag binasa mo yan na without knowing the context, as if it is bad to get rich. Can you get the point? Dahil ang binasa mo, yung 19 lang. Pero you have to know why Jesus tell that words. Ako, for example, kapag yumaman ako, kasalanan ko ba na marami akong tira sa bangko? Hindi bangko ito. PNB, Metrobank, whatever bank, kasalanan ko ba?
Ipinaghirapan ko yun. Dahil lang sa nabasa mo yung Matthew 6:19. Can you get the point? Yung dinadrive ko. Hindi kasalanan maging mayaman. I tell you that. I-clarify ko yan mamaya. Kung nagsikap si Jay at yumaman naging milyonaryo, kasalanan niya ba pag naging milyonaryo? At alam pa niya ang kingdom of God? Let us open our minds. Ang rason nasa verse 1, 2, 3. Tingnan natin. Yung kontekst kung bakit niya nasabi ang 19, may konteksto yan, may rason. Anong sabi doon? Sister, patakam. Ang pengen ba nga na daita? Bakit niya sinabi na do not lay money in the bank or treasures here on earth? Ang sabi diyan, or this tingnan niyo, yung Bible niyo, open niyo, para makita natin, para hindi tayo maging ma-confuse. Chapter 6, Jude Matthew. Tingnan natin. Verse 1 to 3. Or hanggang 4. Makita natin dyan. Tingnan niyo Ang sabi diyan ni Jesus, si Jesus ang nagsasalita diyan. Be careful not to practice your righteousness in front of people. So, people yan tingnan nyo, don't practice. Be careful not to practice your righteousness in front of people. Ibig sabihin, mayroong mga tao na nagpapasikap in front of people. To be seen by them. Otherwise, you will have, no reward from your Father in heaven. So, ang una dyan, people. Agda na kita tao nga nabaknang na parang magda. Nalastog na pa'y, pumatay na pa'y tao. Can you get the point? Okay, tuloy tayo. Verse 3. Verse 2, correct. So, whenever you give to the poor, of course, kapag may pira ka na, makatulong ka na. Masama ba ang magkatulong? No. Absolutely no. Don't sound a trumpet before you. Ibig sabihin, huwag kang warwaragawag, Sister Leonor. As the hypocrites, kaya yung mayaman na, ang kanyang batasan, kaugalingong batasan ay hypocrite. Can you get the point? Hypocrite. Do in synagogue and on the streets to be applauded by the people. I assure you, they got the reward. Tingnan nyo kung bakit kinukondem ng Lord yung mayaman dahil nagiging proud sila. But when you give to the poor, don't let your left hand know what your right hand is doing. Ibig sabihin, huwag mong ipangalandakan, ipagmayabang. Verse 4. So that you're giving, that is material thing. Ano bang bagang? Huwag kang magmayabang. So that your giving may be in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Kaya pala, yung mga tao na generous in the heart and mind, the more they give, the more they will be blessed. Acts chapter 20, verse 35. Ngayon, ano ang danger doon? Punta na tayo doon sa 19. Nakita na natin may makatao na pagbibigay, may makataong espiritu. Ngunit sa 19 up to 21, makita na natin yan. Yung pagkundina ng Diyos ni Kristo sa mga mayayaman. Ito yung rason. Tingnan nyo. Ano ang sa 19? Tingnan natin sa 19.
Kanina, Lina, up for yourselves treasure upon earth where moth and rust down corrupt and where thieves break through. Ibig sabihin, lahat ng kayamanan natin ay masisira. Bakit niya sinabi niyan? Dahil may mas importante sa buhay ng isang tao maliban lang sa kayamanan. Ulitin ko ang kayamanan ay biyaya ng Diyos. Ngunit may mas higit pa diyan na kayamanan. Ano yun? Doon sa verse 33. Baka spiritual. Anong sinabi doon? Ay, punta na muna tayo doon sa 24. Sis, 24 muna. Ito yung rason kung bakit kinundinan niya yung mga mayayaman. Sabi niya, no one can be a slave of two masters. Mark the word two masters. At yung dalawang master na yan, very clearly, ano yon? God and money. Yan ang konsepto ni Jesus diyan. Hindi masama ang maging mayaman, ngunit i-prioritize natin ang Diyos. Ha? Dahil kapag ang kayamanan na ang nanguna sa'yo, anong sabi ng Bible? What shall a man profit if he gain the whole world but loses his own soul? Kapag nawala yung kaluluwa niya, hindi pumunta sa langit, yun ang rason na walang kabuluhan yung kanyang kayamanan. That is the reason why. Ngunit in the first place, hindi masama ang maging mayaman. Maganda ang maging mayaman. Lalo na kapag inuna mo ang Diyos sa buhay mo. Kaya sa verse 33, ano nang sabi niya doon? Yan na ang rason sa verse 33 and 34. Ha? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, hindi lang pala yung kayamanan na mayroon ka na ngayon. Kapag inuna mo ang Diyos, dadagdagan pa yan. But remember, as I told you before, that God is concerned to the three aspects of our lives. Number one, physical. Kaya, ang sabi ng Diyos, worship God with all your strength. Why? The Lord wants to be blessed. You will be blessed with your health. You have to worship God with your strength because God wants to bless your health. Number two, worship the Lord with all your Strength. wealth. Because God wants to bless your financial aspects. And number three, worship God in spirit and in truth, because God wants you to be blessed spiritually. So, ibig sabihin, material, physical, and spiritual must be balanced in our lives. Dahil kapag material lang tayo, mayaman, ang sabi ng Biblia, mawawas out lahat yun. Mawas out lahat yun. Ang gusto ng Diyos, unahin natin siya. Unahin natin siya. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. I tell you the truth, yung hindi gustong yumaman, hypocrisy yun. Lahat tayo gusto natin yumaman. Amen? Hypocrisy yun. Yung ayaw yumaman, ayaw ang pera, hypocrisy yun. Dahil walang mabubuhay ngayon na walang pera. Di ba, Pastor, wala naman nagsasabi sa atin dito na ayaw natin na yumaman. Kaya nga sinasabi ko na, Wala bago nyo sabihin. talaga. Kaya sinasabi ko na, lahat tayo gusto natin yumaman. By God's grace and
mercy. Kung hindi ngayon, bukas. Kung hindi bukas, maybe sometimes. Bukas pa, ngayon na. Okay. Praise the Lord. Okay, so balik tayo doon sa ating, salamat Pastor sa napakagandang paliwanag. Kung babalikan natin, ang ating pinag-uusapan ay kung bakit gusto ng Panginoon na tayo ay yumaman, ay dahil nga gusto niya na upang magkaroon tayo ng kapayapaan at kaligayahan sa Kanya. Na sinasabi nga niya dyan na atin niya kanina, na pinapaliwanag sa Matthew chapter 6, verse 19 to 21, na napakaklaro na where your treasure is, there will your heart be also. So, hindi nga nakikita na susukat ang kayamanan ng isang tao whether you are physically rich or not, but you are spiritually rich because you are happy, you are contented, and ikaw ay nakakaroon ng kapayapaan dahil even though you have billions, na sinasabi ko kanina sa example natin na video, na kahit bumili siya ng 120 million na bahay, nag-iisa lang siya. Sa kanya, yun ang kanyang kaligayahan. Pero ang kaligayahan natin ay nasa Panginoon. Dahil siya ang nagbibigay sa atin ng kaligayahan na hindi yan makikita at hindi yan makukuha sa lahat ng material na bagay. So, ipo-conclude na natin ang abundant blessing na tanong kanina na I believe nasagot. Nasagot na ba, Pastor Eli? Praise the Lord, nasagot na. Ayon sa Biblia, ay hindi lamang espiritual, kundi maaari ring material. Ngayon pa man, mahalaga ang tamang pananaw sa mga material na bagay na yan. Ang Diyos ay nagbibigay ng material na pagpapala upang tayo ay maging pagpapala sa iba. Di ba? At upang makita natin ang kanyang kabutihan, kung bakit gusto rin niya at lahat tayo ay merong desire na magkaroon ng maraming ari-arian, maging yumaman. So kasabay nito, itinuturo din at the same time ng ating pinapag-aralan na ang kahalagahan ng pagiging kontento sapagkat ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan lamang sa Kanya. So yan ang ating napag-aralan sa ngayon. Itutuloy natin next week ang question ng ating verse 12. How can we prepare ourselves spiritually to face seasons of abundance and seasons of need? Paano natin ito ma-prepare ang sarili natin? Well, sabi ko nga last time, kapag tayo ay abundance, well, siyempre, gastos dito, gastos doon, bili dito, bili doon, punta dito, punta doon, di ba? Natural lang yun. Kasi nga, we deserve it. Kasi pinagpaguran nga natin, kung meron tayong nakuha, then that is what we have been blessed with God. So pag-usapan natin yan next week, at tayo na po ay magtatapos. Meron pa ba? Pastor, meron pang ano? Meron pa konti pa. Gusto ko lang yan ano. Ito ay medyo debatable, ngunit biblical. It sounds debatable, but biblical. Psalm 139, verse 14 to 16. Okay. Bakit ko sinabi na debatable, but biblical? In fairness naman sa mga mayayaman na, at sorry naman doon sa medyo mahirap talaga. Yan ang debatable but biblical. Let us read carefully. Mabalin mo bang may sa sis? Because it's hard for me to speak by my own. I have to use the word of God. Ang sabi diyan, I will praise you because I have been remarkably and wonderfully made. Bakit siya nagpasalamat sa Panginoon? May dalawang rason. Ano yon? Wonderfully and remarkably made. What does wonderfully made and remarkably mean? Nakaskas daw. Yun yung itsura natin, yung wonderfully.
Kung ano yung itsura natin, may lumpak ang ilong, may medyo matangos, may sarang. Yun ang ibig sabihin nun. Yan. Sige, ito limon. Then talaga, may matangkad, may kagaya ko. Yan ang ibig sabihin. Ngunit, remarkable. Anong ibig sabihin yung remarkable? Ha? Kakaiba, di ba? So, every creation of God ang kakaiba, remarkable. Unique. Yan, unique. Your words are wonderful. Ibig sabihin that is what the wonderful is. The words of God is wonderful. Kamanga-manga. And I know this very well. Yung anak ng Diyos, alam na alam niya. Okay, 15. Anong sabi? My bones were not hidden from you when I was made in secret. Oh. Tingnan niyo ha, lahat tayo nagawa sa sikreto. Yan ang sinabi ng Bible. Kaya, hindi mo na malayan, nandyan ka na. Lahat tayo ay nagawa sa sikreto. When I was formed in the depths of the earth. Okay. So, of course, galing tayo sa alikabok. Okay, 16. Ito yung pinakabuod na gusto kong sabihin na it is debatable but biblical. Your eyes saw me when I was formless. Yung mata mo ay nakita na ako kahit hindi pa ako nabuo. Can you get the point? All my days. Am I exempted ba doon sa all? Wala. Ang gapo. Were written in your book. Ano ang nasulat? Lahat ng araw sa kanyang buhay. Pangalawang naisulat? Mga plano. Plano. Be noticed. You have to aware that the plan is past tense. Right? Before a single one of them began. Nakasulat ang libro na Were written at your book kasama activity. and planned before a single one of them began. What is the connection to our lesson regarding kayamanan at kahirapan sa buhay? Naisulat na. Correct. We are born to be like that. Can you get the point? Kaya wag mo nang tanungin yung sarili mo, bakit yung kapatid ko ay naghihirap, ako ay medyo may pira. You are born to be like that. And before you were born, it was written at the book of God. The only thing you do is worship God with all you have. Amen? Amen. And you have to long the eternal life. You have to be thankful of that. Huwag kang magsisi kung anong meron ka. Amen. Praise the Lord. So, yan po ay nagtatapos ang ating pag-aaral. Na po isa-summarize natin, it always boils down to eternal, spiritual, at hindi dito sa mundo. Ang tinuturo ng ating pag-aaral ay walang masama kung meron ka, marami ka, whatever, kundi ang tinuturo niya ay both at the same time, but the most important there is spiritual. Amen. Let's Amen. pray. Lord, salamat po, Panginoon, napakabuti mo. Salamat sa pag-unawa. Salamat po, Lord, sa mga revelation na binigay niyo sa amin. Salamat, Lord, sa pagtuturo. Tunay nga po, Lord, minsan kami po ay nasisiphayo kung bakit minsan, Lord, ay mangangailangan pa kami. At alam mo po, Panginoon, ang pangangailangan pa sa amin. Ano man ang aming mga pagkukulang pa, Panginoon, speak to our heart. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng tamang pananampalataya at tamang direksyon ng aming pananampalataya, Panginoon. Upang sa gano'n, ma-align doon sa gusto mo na mangyari sa aming buhay dahil siguro may mga bagay, Lord, na pag-usapan namin kanina na maybe because we are not faithful, maybe because we are not, hindi kami masyadong magiging napakabuting steward ng aming mga pagpapala na binigay mo sa amin, kundi waldas dito, waldas doon, Panginoon. Lord,
help us, O Lord, to worship you, to thank you for all the blessing that you have provided us. Salamat po, Lord, sapagkat nangako ka na you will provide everything that we need. So whatever man, Panginoon, ang nasa puso namin, ay tanggalin mo po, Lord, ang pagdududang yan dahil alam namin na ikaw po ay isang Diyos na mananatili magpakailanman sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen.